Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pungnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, Hindi niyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa inyo, sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ipinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ano po ang ating pakiramdam o gagawin kapag tayo'y tinanggihan? Natitiyak ko lahat po tayo rito nakararanas na tanggihan. Sapagkat aminin din natin, tayo rin naman ay tumatanggi. Kaya nga't minsan napapaisip ako, bakit tayo nagtataka kapag tayo'y tinatanggihan? Bakit tayo sumasama ang loob kapag tayo'y tinatanggihan? Bakit hindi natin matanggap na tayo'y tinatanggihan? Samantalang tayo rin naman tumatanggi din sa iba. Ang pagtanggi ay isang katotohanan sa buhay. Sa ayaw mo't sa gusto, makararanas ka ng pagtanggi. Kaya nga't marapat lamang itanong, anong pakiramdam? At wag lang sa pakiramdam, ano ang gagawin natin kapag tayo'y tinanggihan? Sa mga pagbasa, narinig natin ang ganitong mga pagkakataon. Naglalakbay daw po si Jesus Nazareno kasamang kanyang mga alagad sa mga bayan ng Samaria, lugar ng mga Samaritano. At ang mga Samaritano ay kaaway ng mga Hudyo. Kaiba sila. Ang turing sa kanila'y iba. Kaya nga't hindi sila tinanggap. Nagalit si Santiago at si Juan. Kaya nga't sabi nila, paulanan natin ng apoy. Tamaan natin ng kidlat ang mga ito. Nagalit sila dahil tinanggihan sila. Sa unang pagbasa, patuloy nating naririnig ang kwento ni Job. Kahapon nagsimula na sinabi ng demonyo sa Diyos, kaya ka lang naman mahal niyan kasi masagana ang kanyang buhay. Masaya siya sa buhay. Subukan mong iparanas sa kanya ang paghihirap, ang pagsubok. Itatakwil ka niyan. Kaya nga nangyari yung hindi magandang kapalaran kay Job. Nasira ang kanyang mga arerian, naubos ang kanyang kabuhayan, namatay ang kanyang mga anak, at dumanas siya ng matinding
sakit. Tapos sabi ni Job, purihin ng Diyos. Pero ngayon, parang medyo naiba ng konti ang tono ni Job. Para siya nagtatampo na. Sana hindi na lang ako pinanganak. Sana kunin mo na lang ako. Pakiramdam ni Job, maging ang Diyos, para siyang tinanggihan na. Dahil iba na ang kanyang naging kapalaran. Naghinampo siya sa Diyos. Nang binuksan niya ang kanyang puso, ipinakita rin niya ang kanyang sama ng loob, ang kanyang hapis sa Diyos. Tinanggihan ng tao at pakiramdam, tinanggihan maging ng Diyos. Diba, minsan, ganun din ho ang ating pakiramdam. Meron sa atin ngayon siguro, tinanggihan ng tao. Tinanggihan ka mismo ng mga taong tinulungan mo, minahal mo, pinaglingkuran mo. At ang iba sa atin, dahil sa hindi magandang kapalaran, pakiramdam natin, tinanggihan na tayo ng Diyos. Ang Quiapo daw, lugar ng mga taong tinanggihan na. Tinanggihan na ng kapalaran, tinanggihan na ng kagalingan, tinanggihan na ng mga di magagandang bagay. Kaya, di na natin alam kung saan tayo pupunta. Kaya siguro iba sa inyo napadpad dito, nagpupunta sa Poong Nazareno, umaasa na siya na lang ang hindi tatanggi sa atin. Ipagdasal natin, huwag tayo matulad kay Santiago at Juan dahil sa mga pagtangging naranasan na buo ang galit. Opo, tanong ko kanina, ano yung pakiramdam? Yung pakiramdam natin, mga kapatid, hindi natin mapipigilan. Hindi mapipigilan magalit ka kapag nasaktan ka. Hindi mapipigilan magtampo ka kapag hindi maganda ang iyong naranasan. Pero pagkatapos ng pakiramdam, kaya nga tanong ko kanina, ano ang pakiramdam? Anong gagawin mo? Sapagkat maaari nating lampasan ang pakiramdam. Hindi naman kailangan habang buhay yung pakiramdam ang maghari sa atin. Opo, natural lang magalit, natural lang magtampo, natural lang masaktan. Pero, anong susunod? Si Job, nagtampo, sumama ang loob, nasaktan. Pero buti na lang, hindi siya nagtapos doon. Nagbalik loob pa rin siya sa Diyos. Kinilala pa rin niya ang Diyos. Kaya nga si Jesus Nazareno, sabi niya kay Santiago at Juan, magpatuloy tayo ng paglalakbay. Huwag niyong hayaan niyang pakiramdam ninyo ang magpatakbo ng buhay ninyo. Meron tayong misyon. Meron tayong dapat gawin. Nandyan pa rin ang Diyos. Ito yung ipagdasal natin, mga kapatid. Opo, masakit tanggihan ng mundo. Masakit tanggihan ng mga taong iyong minahal, iyong pinaglingkuran, iyong pinag-ukulan ng lahat sa buhay. Masaklap tanggihan ang mga dasal nating inaalay sa Diyos, lalo na't namamanata tayo at nagdedebosyon tayo. Pero ipagdasal natin na dito masukat ang tunay nating pananampalataya at pananalig sa Diyos. Ngayong araw na ito, ipinagdiriwang natin ng kapistahan ni Santa Teresita ng Batang Jesus. At itinuro niya sa atin ang isang ugnayan sa Diyos katulad ng bata. Na siguro nga dumarating ang pagkakataon, nagtatanong tayo, nagtataka tayo, naghihinampu tayo, sumasama ang loob. Si Santa Teresita, makailang beses din siyang nakaranas ng pagtanggi.
Pero katulad ng isang bata, wala siyang ibang tatakbuhan pa rin kundi ang Diyos. Wala siyang ibang aasahan pa din at pagkakatiwalaan pa rin kundi ang Diyos. Hilingin natin ang kanyang dasal upang katulad niya, katulad ng isang tunay na bata, anak ng Diyos, sa gitna ng maraming pagtanggi, maghari pa rin ang pag-ibig, pagtitiwala at pag-asa sa ating puso. At lalo na sa pagbaling natin sa Poong Jesus Nazareno, tingnan nyo lang siya, larawan ng isang tinanggihan ng mundo. Kaya nga niya pasan ng krus. Kaya nga siya mukhang naghihirap dahil tinanggihan siya ng lahat. Pero, opo, nasaktan siya. Pero hindi niya hinayaan galit, paghihiganti, sama ng loob ang manahan sa kanyang puso. Bagkus, nakatingala ang Nazareno, nakatingin sa Ama, patuloy na naniniwala, marami mang pagtanggi, marami mang paghihirap, nariyan pa rin ang pag-ibig at awa ng Ama. Sa misang ito, ilatag natin sa paanan ng Nazareno yung mga sakit, tampo, maging galit sa ating puso. Katulad ng isang batang nagsusumbong, magsumbong tayo sa Kanya sapagkat sa pagbaling natin sa Kanya, nawa palitan ang nasa puso natin ng patuloy na pag-ibig, pagtsatsaga, pagtitiwala, at pag-asa sa Diyos.